Hello, I am Paul Vincent Villacozar. I am a fourth year architecture student and I am the chairperson of Asafin Arquitectos TUP. So I chose Asafil because nung senior high ako, I was watching architecture vlogs in YouTube. So from there, I discovered yung Asafil org and I was hoping nung nag-enroll ako ng TUP na meron ding Asafil. So when I found out na meron, I did not hesitate to apply as an officer. So what can I say to the Asafil members na bago, lalo na't mga freshmen, is just to enjoy and gather lang kayo ng experience nyo na magagamit nyo for sure sa pagiging student nyo and sa pagiging future architects. So for me, my most favorite plate probably was my Design 3 plate, yung pinaka last major plate namin, which was the townhouse. Almost palagi naman akong lutang kapag nagpe-plates, pero siguro yung pinakalutang moment ko was nung gumagawa na ako ng plate na nag-i-ink, then I realized na mali pala, so I had to start all over again. Sobrang sakit sa ulo. What's one habit I wish I could break is kapag magsa-start na ako ng plates, yung I set a time na sakto, like for example, 9 o'clock ako magsa-start, pero when I realized na nag 9:01 na bigla, parang isipin ko na ay 9:30 na lang, tapos pag biglang lumagpas na naman ng 9:30, sasabihin ko ay 10 o'clock na lang pala, mga ganon. So I know na I can start naman anytime, pero I don't know why I wanted to start always at exactly those times. Yeah, I still can. Depends. I just make sure na enough yung tulog ko para hindi ako antukin. Kasi pag naliligo ako, mas lalo ko inaantukin. Hardest plate I've done so far siguro is yung plate na ginagawa namin right now, yung City Hall. Kasi ang daming spaces and super challenging siya for me. Ayun. So, I take a break in between doing plates and I watch Netflix series while I eat. And ayun, para lang di ako masyadong maumay sa paggawa. While I don't have a definite architectural style at the moment, kasi dumedepende rin ako sa gusto ng prof, pero I most likely lean to Filipino style with minimalist and considering na rin siguro yung sustainability niya and yung siguro yung modern style. Yun. So I think lahat naman din ng subjects no first year was hard, pero the subject that I was challenged the most siguro was theory of architecture because at that time that was the cause of my delay or yun yung naging dahilan kung bakit ako naging irregular student na ngayon. Pero nakamove on naman na ako nun. I stay awake in architecture through drinking 4 cups of coffee almost every day. In my 4 years of stay in Asafin, I can say that it has helped me in my work and life balance. So if you are looking for something na matutulungan kayo sa pagbabalance ng ACADS nyo, sa pagmamanage ng time nyo as a student, or sa kung ano man yung roles nyo sa buhay, then I recommend na mag-join kayo ng Asafil because it really helped me a lot na ngayon at 4th year na ako, malaki yung naging contribution ng Asafil sa growth ko. So hello everyone, I am Stephanie Ira G. Roca. I am a 5th year architecture student and also the advisory counselor of Asafil TUP. So Asafil being anong tawag doon, being a independent org, yung wala tayong mother org pero may mga sister org, so the community is very small or relatively maliit lang siya, and then
dahil sa ganun na situation, we can say na very intimate yung relationship between the officers and the community itself. Kasi dahil nga konti lang tayo, konti lang yung mga members, konti lang yung mga officers, nasasabi natin na yung pagkakonti na yun is nakakabuo ng bond, nakakabuo ng closeness between the people and the officers kasi nga kayo-kayo rin yung nag-i-interact and may mas interaction kayo, mas nagiging close kayo, mas nagiging lapit kayo sa isa't isa. So, I think that is something na very special sa ASAFIL kasi nga nagiging close kayo sa isa't isa, hindi yung magkikitaan kayo, magkakasalubong kayo na mababati mo lahat kasi kilala mo lang din sila. So, that is something na meron sa ASAFIL. So, ayun. So, being an officer sa ASAFIL, matagal na rin ako dito, how many years na rin. So, something na nagpapastay talaga sa akin sa ASAFIL is the community itself. So, it is not just about na meron kang responsibility, meron kang name, may position kang dinadala. Ang magpapastay talaga sa'yo is yung commitment mo, yung passion mo, yung drive mo to be with the organization. Kasi nga, when you have the taste of serving your people, so serving the constituent, being with the people, malalaman mo, makikita mo na it's something very special. It is something na hindi mo kayang ipagpalit, hindi mo kayang iwanan kahit na minsan nakakapagod, minsan nakaka-overwhelm yung mga ginagawa, sumasabay pa siya sa pagiging arky natin. So, that is something na na maganda kasi nakikita mo na worth it yung magiging pagod mo sa ASAFIL, worth it yung pag-stay mo, yung mga sacrifices na ginagawa mo kasi nga being a student leader is not easy, but seeing the faces, seeing the reaction, yung mga appreciation ng mga fellow members natin, fellow officers natin is something na nakakataba ng puso. So, I think that is something na nakapagpastay talaga sa akin hanggang ngayon dito sa ASAFIL. So, how is my experience in ASAFIL? So, throughout the years, so kada term meron yan iba't ibang mga challenges, iba't ibang situations, iba't ibang setup, lalo na nung nag-start kami face-to-face pa, tapos bigla nag-shift into online. Tapos ngayon, hybrid na merong online, merong face-to-face. So, yung experience na yon is something na nilulook forward mo kasi hindi mo alam what will you expect sa mga susunod pang mga araw. And nakakapagod siya. Oo, kasi hindi lang naman madaling maging student ka, lalo na arky ka, tapos magiging student leader ka pa. Nakakapagod siya, pero ang masasabi ko, it is very worth it kasi nababawi yung pagod mo kasi meron mga taong nakaka-appreciate sa'yo, meron kang nagagawa para sa mga taong gusto mong tulungan, gusto mong bigyan ng service mo. So, ayun, para sa akin, masaya talaga kahit na minsan nakakapagod, pero parte na yon ng pagiging student leader talaga. Nescafe Original, yan talaga, kapag kailangan magpuyat, kailangan kong talaga mag-cram ng mga plates ko. Yan yung lagi kong iniinom kasi yung mga 2 pack yung iniinom ko, isang timplahan kasi kailangan ko ng pampagising, kailangan ko ng something na matapang. Ayun, para sa akin yun yung pinaka-effective. Magdamag. Pero pa bang siguro depende if kapag may kailangan kang ipasa, may kailangan kang habulin talagang plate, magdamag talaga yung gawa mo. Pero let's say hindi ka pa naman rush, siguro inaabot ako hanggang 2 AM, 3 AM. Yun yung pinaka-limit ko, kumbaga kasi may klase pa kinabukasan. How do I manage time? Siguro I try to be as flexible as I can kasi being an officer kasi may mga times sa kailangan mong maging present agad doon sa org mo kasi may mga emergencies, may mga urgent matters, and then kapag sinasabay mo siya sa pagiging architecture student, so kailangan alam mo yung priorities mo. So let's say meron kang plate agad na gagawin or ipapasa kinabukasan. So alin ba, i-weigh mo kasi siya, alin ba yung mas kailangan mo na agad, mas importante, mas urgent, kumbaga,
So para sa akin siguro ganun yung pagma-manage ko ng time ko. So tinatansya ko muna kung ano yung pinakakailangan, and then saka ko siya gagawin, mamadaliin ko kumbaga. Pero syempre quality pa rin kasi hindi naman tayo pwedeng gumawa ng ng basta-basta lang. So ayun, para sa akin ganoon. So, what do I like the most architecture? I think it is the community itself and the field. Kasi, there is something unique sa pagiging architecture student and architect na rin. Kasi, nandun na lahat parang may experience mo lahat. Nandun yung pagdi-design, being an artsy person, magiging parang businessman ka rin when it comes to dealing with your client. Tapos kapag sabihin natin nag-prof ka pa, pwede ka mag-teacher. So ang daming pwede mong pasukin doon sa pagiging architect mo, pagiging architecture related mo. So tingin ko yun yung something na gustong-gusto ko sa pagiging architect, kasi ang dami mo nagagawa, kasi being an undecisive person, ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong tahakin, matutunan, magawa kumbaga. So the experience itself, yun yung pinakagusto ko sa pagiging architecture student and archi related ganon. Most crammed plate. I think yun yung yung fourth year kami, tapos meron kaming prelim plate. So although hindi naman namin minadali or hindi naman namin kinram yung planning, na short lang kami sa time kasi maraming sumabay na other events. Nagkaroon kami ng mga commission din, may mga org related na events, tapos kinailangan namin i-cram yung plate namin, na yung mga 3D namin. So matagal naman yung duration, pero yung cramming namin, inabot siya ng 2 days straight, na wala talagang tulog, di kami natutulog nun. So, gising kami for 48 hours. Tapos, yun na siguro yung pinaka-crammed na plate namin. Tanda-tanda ako, 4th year yun. So, ayun. Favorite plate, #MXD, #bakit ko ba ito ginawa, #ang daming curves, #ang daming gagawin, di na ako natutulog. Ganon. Most expensive ito, laptop. Ito kasi investment mo na yan sa pagiging archi mo. So kailangan talaga mag-invest ka na sa good brand, ka na. So ito yung pinakamahal kong gamit. Kaya magagalit nanay ko kapag pag pinabayaan ko siya. For me, to decompress yung stress, yung pressure, minsan lumalabas ako ng bahay, pumupunta lang ako sa mga malls, pumupunta lang ako sa sa mga stores, gano'n, nag-iikot lang ako, nag-window shopping ako kumbaga, kasi kumbaga yun na yung relax time ko, down time ko. So ayun yung para sa akin, gano'n ako decompress ng stress. No regrets. So, sa sa life kasi natin, so marami tayong mga choices na gagawin, marami tayong mga opportunities na tatahakin, minsan mamimiss natin. So, being a person na ang mantra is no regret. So, kahit anong piliin mo, kahit anong gusto mong gawin, ano man ang gagawin mo, ganon, kailangan, nandun yung thinking na you will not have any regrets. Kasi unang-una, pinili mo yun So, may reason ka kung bakit yun yung ginawa mo, bakit yun yung pinili mo. So, whether or not may na-gain ka, may na-lose ka, you should have no regrets. Kasi, dalawa lang naman yan You either win or you either learn something. So, no regrets as a Phil. Thank you. Sige, go lang. Okay, Hello, good day. My name is Julian Colleen A. Barker. I am from Section 5B and my position is Logistics Committee Chairman. How do I handle my academics? Actually, kasi ako makakalimutin ako. Kaya need ko ng planner. Pwede ko pa ipakita? Sige. Pakita ko na lang yung gamit kong app. Hindi ko naman siya ine-endorse, pero basta dito app siya. Kasi makakalimutin nga ako. So, every time na merong biglang mabibigay na task, whether ACADS yan or ASAPIL,
nilalagay ko agad siya para nakaschedule na din kung kailan yung deadline nun, kung kailan ko siya gagawin. Ayun. Pero, yun yung good news. Merong bad news. Hindi naman ganun ka bad news, pero ano kasi, kapag nagkaroon ng task sa ASAFIL, like kunyari may nag-chat, ganyan, kahit may ginagawa akong ACADS, nauna ko yung org. Org na lang kasi bumubuhay sa akin. Joke lang. Ayan, so, planners, scheduling app, yun yung gamit ko. Pag member, 5, consistent naman siya from freshman. Member na ako sa ASAFIL. Kung tama yung pagkakatanda ko. Pero as an officer, nag-start ako nung 3rd year. So, 3rd year ba? Tama, nung start ng pandemic, doon ako nag-start maging officer. Okay, so, magti 3 years na ako sa ASAFIL. Kung pang overall siguro, yung year-end event last term. Kasi first time yun first year-end event lang. Pero personally, yung Architroduction, last term lang din. Kasi yun yung first event na na-handle ko in Logistics Committee as head. So, memorable siya kasi, ayun, kasama ko pa nun yung mga auxiliaries ko and si co-head ko, si Jill, si Rain, tapos si Joyen. So, dun kasi talaga nag-start yung bond ko with ASAP. First ever plate. Nakakatuwa na nakakatawa kapag alalahanin ko siya kasi yung first ever plate namin nun is master bedroom na may toilet and bath and kitchen. Basta ganun siya. Sobrang hirap na hirap ako ng time na yun kasi parang naka-culture shock ka. Parang ano ba dapat? Kasi 'di ba sa TUP hindi siya detail to detail tinuturo eh. More on discovery siya, on your own siya, ganun. So, ayun, pag-aalalahanin ko yun, sana yun na lang plate namin hanggang ngayon. Pero nung time na yun, hirap na hirap ako. Do I create? Hindi naman nalihim to sa RT students, pero nung nagsa-start pa lang, freshman pa lang ako, nauna yung design translation ko, bago yung conceptual plan. Tama? Tama? Pero recently lang din nung, ayun nga, na incorporate ko na dapat talaga unahin yung conceptual plan bago yung design translation. Tapos ayun, so paano ko siya binubuo? Ngayon kasi, same with, narinig ko kasi si Paul kanina, na wala pa siyang architectural style as of now, yung parang own niya. Same din sa akin, kahit na 5th year na ako. Pero wala pa akong pattern or pero yung sinusundan ko kasi is nagsistart ako sa research muna, kasi di ba function muna dapat siya. So, ayun, habang nagre-research, dun na lumilitaw yung ideas, dun ko na kinukuha yung concept or yung magiging concept ko for that play. Nakakatulog pa rin naman ako ng 6 to 8 hours, pero hindi sa night. More on morning siya, depende. Pero ayun, pag naman di ganun kabigat yung gawain, tinatry ko talaga na ayusin yung body clock ko na yun nga, night makatulog and at least 6 hours. Para sa akin kasi yung creativity sa akin, lumilitaw siya pag ang spontaneous kasi ng mga ideas eh. Hindi siya yung pag kunyari inupuan mo, lilitaw agad yung ideas kanya. So para sa akin yung creativity is dun sa ano tamang term doon, something spontaneous. Sa spontaneous or yung mga impromptu ideas na lumilitaw na kaya nating i-apply dun sa mga gagawin nating project. Favorite snack? Nung freshman ako, sinasabay ko talaga yung snack habang nagpe-play. Kahit ano lang yun. Pero mostly, siya matatamis. Pero nitong nag-start yung pandemic, kasi napansin ko na mas naubos ng oras ko yung pagkain kasi gumawa ng plate. Hindi ko siya napagsasabay. Nagiging kumakain ako. So, ang ginagawa ko, nagdala na lang ako ng break time. As in, stop muna ako sa plates. Tapos saka ako nag-snacks. Tapos, ayun, favorite snack ko talaga is ice cream. Kasi, pang stress reliever. Yun nga lang, masama kasi nakakataas ng sugar. Lagi tayong stress. So, lagi naka-ice cream. Ayan.
ko sure, pero alam ko Fallen yata ng Lola Ama. Stan. Most useful hack is yung ibubuhos ko muna lahat ng breakdowns ko bago mag-start ng play. Merong time syempre na hindi ka talaga makakapag-breakdown lalo kung malapit na yung deadline. Pero if medyo may free time pa naman, inuuna ko yung breakdown kaysa sa play. Kasi hindi ako nakakapag-focus kapag ang dami kong niisip, tapos nagagawa ko ng plate, nag-research ako. Nahahati yung attention ko. So, if ma-breakdown kang type ng tao, yun yung useful hack ko para sa'yo. Ayun na. Sunod. Oo. Nung freshman pa lang ako, nag-breakdown na ako agad nun. Kasi parang culture shock, ganun. Bago. Sabi naman kasi nila, normal daw talaga na pag first year, dyan talaga yung mga mapapaisip ka kung magsishift ka na ba agad, ganyan. So, ayun, how often? Madalas. From first year to second year, to third year, to fourth year. Pero na-lesson na ng fourth year hanggang ngayong fifth year kasi medyo tinamaan na ako ng katinuan, hindi ko alam, ayan. Regarding dyan, meron akong mga papers. Like, cut na siya, square siya. Tapos, every time may nakikita akong parang pang-motivation or Bible verse, sinusulat ko siya, tapos tinatapal ko siya sa pader ko. Or kahit sa ceiling, ganyan. So, hindi siya mukhang aesthetic tignan pag nakita niya. Pero, kasi siya, di ba mostly pag natutulala na tayo, ding-ding pader yung tinutulalaan natin. So, yun yung isa sa naisip kong way para kapag yun nga, nagbe-breakdown na ako or nalilose ako, nawala na yung interest ko, feeling ko ayoko na. Ayun, yun yung isang way ko na nakakatulong sa akin. Then, ayun nga, nagbe-pray din ako. Yung devotion, daily devotion, continuous yan kasi nakakatulong siya na ma-lift yung everything mo from losing yung interest. Kasi hindi naman talaga maiiwasan yung ganyang moments. Hindi lang naman pang malalakas na tao yan. Especially architecture yung course natin. So, normal lang siya. And yun yung isa sa way na nakatulong sa akin. Praying and yun nga, yung mga square kong mga parang sticky notes na sinusulatan ko ng mga nakikita kong motivational quotes and everything.